Minsan, hindi natin namamalayan kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Awit Kapitulo 91, versikulo 1 hanggang 9. Ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananahan sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking katibayan, aking Diyos, sa iyo ako'y magtitiwala. Tunay na ililigtas ka niya sa patibong ng manghahagis ng lambat at sa mapanirang salot. Ililigtas ka niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay magtitiwala ka. Ang kanyang katotohanan ang magiging kalasag at pananggalang mo. Hindi ka matatakot sa sindak sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa pagkawasak na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Sa iyong mga mata lamang ay iyong makikita at masusumpungan ang gantimpala ng mga balakyot, sapagkat iyong ginawa ang Panginoon, na aking kanlungan, maging ang kataas-taasan, na iyong tahanan. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay laging kasama natin, pinoprotektahan tayo at ginagabayan tayo sa mga hamon ng buhay. Ngunit minsan, hindi natin namamalayan kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Maaaring tayo ay dumaranas ng isang mahirap na sitwasyon o nahaharap sa isang mapanganib na pangyayari, at gayon paman, tayo ay nakakalabas ng walang pinsala, nang hindi namamalayan na ang Diyos ang nagbabantay sa atin. Ngayon, nais kong pag-usapan sa inyo ang tungkol sa proteksyon ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ang ating kanlungan at ating kalakasan, isang malaking tulong sa panahon ng kagipitan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, maaari tayong maging tiyak na Kanyang tayo ay poprotektahan at pananatilihing ligtas mula sa kapahamakan. Sinasabi sa Awit Kapitulo 91, versikulo 11 hanggang 12, sapagkat Kanyang uutusan ng Kanyang mga anghel na tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Aalalayan ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi mo masubsob ang iyong paa sa bato. Ito ay isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos na tinitiyak sa atin na Kanyang ipadadala ang Kanyang mga anghel upang protektahan tayo mula sa kapahamakan at panatilihing ligtas tayo mula sa panganib. Ngunit minsan, hindi natin namamalayan na pinoprotektahan tayo ng Diyos. Maaaring tayo ay nagmamaneho sa kalsada nang hindi namamalayan na malapit na tayong maaksidente. Maaaring tayo ay naglalakad pauwi mula sa trabaho nang hindi namamalayan na tayo ay protektado mula sa isang posibleng pag-atake. Maaaring tayo ay dumaranas ng isang mahirap na sitwasyon nang hindi namamalayan na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang protektahan tayo at gabayan tayo dito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin na magtiwala sa proteksyon ng Diyos kahit na hindi natin ito nakikita. Maaaring hindi natin laging nauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang mga bagay o kung bakit tayo dumadaan sa ilang mga pagsubok. Ngunit alam mo at alam ko na ang Diyos ay may mga anghel at sinasabi sa atin ng Biblia na Kanyang ipinagkatiwala sa mga anghel na ito ang pag-iingat sa iyo. May mga anghel na may tungkulin sa iyo, na nagbabantay sa iyo sa lahat ng iyong mga lakad. Saan ka man maglakbay, ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa iyo, sa pagpunta sa trabaho, sa pag-uwi, sa pagpunta sa mga tindahan, o saan man ang iyong patutunguhan. Mayroong kahit isang anghel na nagbabantay sa iyo. Para sa mundong ito, hindi ka mahalaga. Para sa mundong ito, ikaw ay walang kabuluhan. Para sa mundong ito, ikaw ay isa lamang numero, o isa lamang katawan. Gayunpaman, hindi para sa Diyos. Para sa Diyos, ikaw ay mahalaga upang Kanyang atasan ang Kanyang mga anghel na magbantay sa iyo. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang isang atas na magbantay sa iyo. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ang katotohanan ay minsan hindi natin namamalayan kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Sa Kristyanismo, ang mga anghel ay may mahalagang papel sa ating buhay at pamilya pati na rin sa bawat aspekto ng ating pag-iral. Habang pinakikinggan mo ako ngayon, posible na mayroong kahit isang anghel na naroroon sa iyong tahanan. Hindi ba kahanga-hanga iyon? Awit Kapitulo 91, versikulo 11 hanggang 12, sapagkat Kanyang uutusan ang Kanyang mga anghel na tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Aalalayan ka nila sa kanilang mga kamay, upang hindi mo masubsob ang iyong paa sa bato. Madalas nating hindi pinapansin ang mga anghel na binanggit sa bahaging ito ng Biblia. Hindi natin iniisip ang mga gawaing ginagawa nila upang panatilihin tayong ligtas. Dapat nating tunay na pasalamatan ang Diyos sa pagpapadala ng mga anghel upang protektahan tayo. Ang presidente ay mayroong Secret Service Department na nagpoprotekta sa kanya, ang pinakamahusay na mga tao na nag-aalaga sa kanya. Ngunit ikaw, sa kabilang banda, ay may mga lihim na anghel na nagbabantay sa iyo, na tinatakpan ang iyong likod. May mga pagkakataon kung saan nagpadala ang Diyos ng mga anghel para sa espesyal na gawain. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel kay Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham, at sila ay naghiwalay. Pumunta si Lot sa Sodoma at Gomora. Napakalaki ng kasalanan ng mga tao sa mga lungsod na iyon, kaya nagpa siya ang Diyos na lipulin sila. Ang mga anghel ay ipinadala upang balaan si Lot tungkol sa nalalapit na
pagkawasak at upang gabayan si Lot at ang kanyang pamilya sa labas ng lungsod. Ang Genesis Kabanata 19 na bersikulo 1 ay nagsasaad, at may dumating na 2 anghel sa Sodoma sa gabi, at si Lot ay nakaupo sa pintuan ng Sodoma. At si Lot, nang makita sila, ay tumindig upang salubungin sila, at kanyang iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. Ang pangunahing gawain ng mga anghel na ito ay patnubayan ang pamilya ni Lot palabas ng lungsod na nakatalaga sa pagkawasak. Ang Genesis Kabanata 19 na talatang 16 na ay nagpahayag pa, at habang siya ay nagtatagal, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae, na ang Panginoon ay naawa sa kanya, at inilabas nila siya, at ipinadala siya sa labas ng lungsod. Tinulungan ng mga anghel ng Panginoon ang pamilya ni Lot na makatakas sa lungsod at maligtas mula sa pagkawasak nito. Ganoon din, nagpadala rin ang Diyos ng mga anghel sa iyo at sa iyong pamilya para ingatan ka sa anumang kasamaang maaaring banta sa iyo. Ang mga anghel na ito ay palaging naruroon sa paligid mo, hindi inaalis ang kanilang mga mata sa iyo. May isang anghel sa iyong tahanan. Sa panaginip ni Jacob, nakita niya ang mga anghel na umaakyat baba sa isang hagdan. Minsan hindi natin napapansin ang kahalagahan ng panaginip na ito. Ang tuktok ng hagdan ay kumakatawan sa Panginoong Diyos mismo. Nangangahulugan ito na ang mga anghel na ito ay patuloy na gumagalaw sa pagitan ng langit at lupa, na tinutupad ang kanilang mga nakatalagang gawain. Patuloy silang lumalabas sa harapan ng Diyos upang isagawa ang iniutos sa kanila na gawin. Isa sa mga responsibilidad nila ay tiyakin ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Lagi silang nandyan sa bahay mo na nagbabantay sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit wala kang dapat ipag-alala. Ipinadala sila ng Diyos upang makasama ka. Sa Mateo Kabanata 18 bersikulo 10, itinuro sa atin ni Jesus na huwag hamakin ang maliliit, sapagkat ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng kanyang Ama. Binibigyang diin nito na may mga anghel sa tabi upang bantayan at protektahan ang mga anak ng Diyos. Ang mga anghel na ito ay may patuloy na pagpasok sa presensya ng Diyos sa langit. Kaya naman, makatiyak na ikaw at ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng maingat na pangangalaga ng mga anghel ng Diyos. Ang mga ito ay naruroon sa iyong buhay at tahanan, tinitiyak ang iyong kagalingan at nagbabantay laban sa pinsala. Makakahanap ka ng kaaliwan at kapayapaan sa pag-alam na isinugaw sila ng Diyos upang makasama ka at protektahan ka sa anumang kasamaang maaaring lumabas. Magtiwala sa kanyang banal na pag-aalaga at magpahinga sa kaalaman na ang kanyang mga anghel ay tapat na nagbabantay sa iyo. Ang totoo, minsan hindi natin nauunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Naiisip mo ba ang tagal ng panahon na ipinagsanggalang ka ng Diyos? Ang tagal ng panahon na pinrotektahan ka ng Diyos at gumawa ng paraan para sa iyo. Isayas Kabanata 43 talata 2. Pagka ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay say sa iyo, at sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang apoy man ay mag-aapoy sa iyo. Ito ay isang makapangyarihang pangako ng proteksyon ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ngunit pansinin na hindi niya sinasabi, kung dadaan ka sa tubig, o kung naglalakad ka sa apoy. Sabi niya, kailan? Sapagkat alam niyang haharapin natin ang mga pagsubok at kahirapan sa buhay na ito. Ngunit ipinangako niya na makakasama natin at paprotektahan tayo sa lahat ng ito. Kaya kahit hindi natin namamalayan, patuloy na gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti at sa ating proteksyon. Siya ang ating mapagmahal na Ama na lubhang nagmamalasakit sa atin, at hinding-hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Gaya ng ipinaalala sa atin ng Roma Kabanata 8 bersikulo 28, at alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang Diyos ay hindi isang tao para magsinungaling sa atin. Sinabi niya, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay say sa iyo. Hindi isang anghel, hindi isang tao, ngunit ang Diyos mismo. Pupunta ako doon. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, mapagtanto mo na hindi ka nag-iisa. Ang presensya ng Panginoon ay kasama mo. Hindi lang sinabi ng Diyos na sasamahan kita para aliwin o aliwin ka. Sinasabi niya ito dahil gagawin niya ang sinabi niya. Kung sinabi ng Diyos na sasamahan ka niya. Kailangan mong bumalik sa presensya ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ang ating tagapagtanggol, ating kalasag, at ating kuta. Sinasabi sa awit 71 bersikulo 2, sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ngunit ang madalas nating nakakalimutan ay ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging halata o nakikita sa atin. Minsan, hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin.
Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, pinoprotektahan tayo at ginagabayan tayo sa mga paraan na hindi natin lubos na mauunawaan. Pag-isipan ito. Ilang beses ka nang pinrotektahan ng Diyos nang hindi mo namamalayan. Mga palatandaan na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Sa lahat ng mga palatandaan na maaaring gamitin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat upang maakit ang iyong pansin, ang isang tao ay namumukod tangi ng may walang kapares na autoridad at kailanawan, ang kanyang sariling salita. Kapag nilaliman natin ang mga banal na kasulatan, may mahimalang nangyayari. Sinasabi sa atin ng Hebreo Kapitulo 4 versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, mas matalas kaysa alinmang tibak na may 2 talam. Ito ay tumagos kahit hanggang sa paghahati ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak. Ito ang humahatol sa mga iniisip at saloobin ng puso. Ito ay hindi lamang panitikan. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga lumang kwento at matatalinong kasabihan. Ito ang buhay na salita ng Diyos, mga kaibigan ko, at ito ay buhay. Naramdaman mo na ba ang nag-aalab na pakiramdam sa iyong puso kapag ang isang partikular na talata ay tila direktang nagsasalita sa iyo? Hindi ito sinasadya. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay dahil ang salita ng Diyos ay idinisenyo upang baguhin, pagalingin, gabayan, at, upang hatulan. Marami sa atin ang lumalapit sa Biblia na may ideya ng pag-unawa sa mga turo nito, paglalahad ng mga misteryo nito at pagtanggap ng karunungan nito. Ngunit habang lumalalim tayo, lalo tayong nagkakaroon ng malalim na pagkaunawa. Kita mo, hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia. Para bang binabasa tayo ng Biblia. Tinatanggal nito ang mga patong ng ating buhay, sinisilip ang mga sulok ng ating mga puso at binibigyang pansin ang mga nakatagong rises na akala natin ay walang makakakita. Mayroong isang kahanga-hanga at halos mahiwagang katangian tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga buhay at turo ng mga tao, ngunit isang dinamikong puwersa. Napakaganda ng aklat na ito, magagawa ng walang hanggang therapist na ito. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng walang psychiatrist. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng psychiatrist. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng pastor. Nabubunyag nito ang mga lihim na ibinaon natin, ang mga alaalang itinago natin, at ang mga pananabik na hindi natin nasabi. Inilalantad nito ang ating mga kabiguan, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakamali. Inilalantad nito ang ating mga kasalanan, ang ating mga nakatagong kasalanan na walang nakakaalam. At habang ang pagkakalantad na iyon ay maaaring hindi tayo komportable, ito ay kinakailangan. Ito ay kung paano tayo lumalaki. Ganyan tayo mag-transform. Ito ay kung paano ka binabago ng Diyos. Ang mga banal na kasulatan na buhay at aktibo ay may walang kapantay na paraan ng pagsasabi sa atin dito, anak, kung saan ka nanghihina. Narito kung saan kailangan mong ayusin ang iyong mga paraan. Dito ka nawala sa landas ko. Kung ang isang talata ay namumukod tangi na tumatagos sa iyong kaluluwa at ginagawa kang introspect, ito ay dahil ang Diyos ay nagsenyas sa iyo, na hinihimok kang kilalanin, magsisi, at magbago. Marahan niyang ibinubulong kung saan ka naligaw at kung saan niya inaasam na bumalik ka. Siya ay tumatawag para sa iyong pansin, itinatampok na ito ay isang lugar na kailangan kong bigyang pansin mo. Nakikita mo, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagpapalam, ito ay nagreforma. Hindi lang nagtuturo, nakakaantig pa. Ito ay hindi lamang nagpapayo, ito ay kumikilos. Ang Biblia ay nagbibigay ng salamin sa ating mga kaluluwa, na sumasalamin hindi lamang kung sino tayo, kundi kung sino tayo kay Kristo. Ngunit, minamahal, unawain mo ito. Walang lingid sa ating Diyos. Ang susunod na talata, Hebreo Kapitulo 4 versikulo 13 ay naglatag nito ng malinaw. Wala sa lahat ng nilikha ang natatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nalantad at inilalantad sa harap ng mga mata niya na dapat nating bigyan ng pananagutan. Kaya't kapag hinatulan ng isang kasulatan, kapag ang isang talata ay nagpapabilis ng kaunti sa iyong puso, kapag ang isang talata ay nag-iiwan sa iyo ng malalim na pag-iisip, ito ay dahil ang Diyos sa kanyang walang hanggan na pagmamahal at walang kapantay na karunungan ay ginagamit ang kanyang salita upang kausapin ka, upang hubugin ka, ay lapit ka sa kanya. Ngayon magsasalita ako tungkol sa ilang mga talata sa Biblia at sana, sa biyaya ng Diyos, ang mga talatang ito sa Biblia ay magsasalita sa iyo at makuha ang iyong pansin. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 14, itaguyod ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon. Ito ay hindi lamang isang banayad na rekomendasyon, ito ay isang utos, isang kinakailangan. Ang manunulat ay hindi nagmumungkahi, siya ay humihimok, nakikiusap.
Ngayon kapag pinag-iisipan mo ang talatang ito, ang salitang lalabas ay ituloy. Ito ay nagpapahiwatig ng isang determinadong pagsisikap, isang paghabol, isang walang humpay na pagsisikap. Hindi lamang tayo pinapayuhan na pahalagahan ang kapayapaan o hanggan ang kabanalan, ngunit habulin sila, sundan sila. At bakit ganon? Dahil kapwa ang kapayapaan at kabanalan ay mailap na kayamanan sa ating mundo. Hindi sila basta-basta dumapo sa aming kandangan. Kailangang hanapin sila ng may intensyon at sigasig. Ang kapayapaan sa lahat ng tao ay mailap. Mailap ang kapayapaan. Tinatago nila ito. Sa iyong palagay, bakit napakaraming digmaan sa buong kasaysayan ng tao? Sa kasaysayan, mahirap maghanap ng panahon kung kailan walang anumang uri ng salungatan o digmaan na nagaganap sa isang lugar sa mundo. Ang digmaan sa iba't ibang anyo at kaliskis ay naging palagian sa kasaysayan ng tao. Isipin ang salitang mailap. Gaano kadalas natin nasusumpungan ang kapayapaang nakatakas sa atin? Sa ating mga pamilya, mga lugar ng trabaho, kahit sa loob ng ating sariling mga puso, ang kapayapaan ay maaaring panandalian. At ang kasulatang ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa anumang kapayapaan. Ito ay tungkol sa kapayapaan sa lahat ng tao. Tall order yun, di ba? Lalo na kapag naiisip mo ang mga maaaring nagkasala sa iyo, ang mga matagal mo nang pinag-aawayan o hindi neresolba na mga issue. Yung kapitbahay na parang laging hindi nagkakasundo sa iyo, yung kasamahan na hindi nagkakaintindihan, o kahit yung mas malapit sa bahay, yung asawa mo, mga anak mo. Ngunit ang talatang ito ay nagpapaliit dito ng may malinaw na kailan-awan. Itaguyod ang kapayapaan sa kanila. Oo, sila. Yung mga iniisip mo ngayon, habulin mo yung kapayapaan. Ito ay isang banal na direktiba. Maaaring sila ay nagkasala sa iyo, ngunit ang malinaw na tawag ng Diyos sa iyong puso ngayon ay upang makipagpayapaan. Galit ka ba sa asawa mo ngayon? Galit ka ba sa asawa mo ngayon? Kanino ka nagagalit ngayon? Hindi aksidente na nakikinig ka sa akin ngayon. Nais ng Diyos na marinig mo ito, at nais ng Diyos na makuha ang iyong atensyon ngayon. Itaguyod ang kapayapaan sa taong iyon ngayon, ngayon din. At pagkatapos ay mayroong kabanalan sa isang mundo na puno ng mga pagkagambala, tukso, at kalabuan sa moral. Ang kabanalan ay maaaring tila isang relic ng nakaraan. Kahit saan ka lumingon, may mga pang-akit, mga bitag na umaakit sa iyo palayo sa isang buhay na dalisay at dedikasyon. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi ka maaaring matisod sa kabanalan ng hindi sinasadya sa mundong ito. Hindi ito ang default na setting. Makinig ka sa akin. Ang kabanalan ay hindi ang default na setting sa mundong ito. Ang default na setting sa mundong ito ay kasalanan, hindi kabanalan, pita ng laman, pita ng mga mata, at pagmamataas sa buhay. Ang kabanalan ay muling mailap. Gayunpaman, tinawag tayo, inutusan sa katunayan, na ituloy ito. At kahit na ang lipunan ay hindi maaaring magtaguyod ng isang banal na buhay, habang ang mga billboard at screen ay maaaring umakay sa atin patungo sa kabilang direksyon, ang salita ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Habulin ang kabanalan. Kita mo, mataas ang pusta.